Okay, ayan na, may panonoodin na naman po tayo mga kapatid. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Ang title ay Big News, balik Blue Ribbon si Marcoleta. Wow, gusto kong balitang ito pag ganyan ha. Marcoleta, okay, Cayetano, pinalitan na ba si Soto? Senado mamaliktad. Alam nyo mga kapatid, ang nagpapahirap po sa investigasyon, yung mga kunwari nag-iimbestiga pero may kasalanan naman talaga sila. Guguluhin po nila. Di ba? Kaya mag-ingat po tayong lahat sa mga mapaglinlang na mga balita na sinasabing matataas ang rating nung kabila. Kung ready na kayo mga kapatid, simulan na po natin ito ng sabay-sabay. Fiber ni Juan, pasok! Alright. Sayang yan, napakabilis ng internet yan. Kaya pumunta na kayo, tawagan nyo na. Nandiyan naman ang number. Okay, i-play na po natin ito, Pinas News Insider. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan. Lalong-lalo na ang mga DDS supporter. Hoy. Matapos ang nangyaring kudita kamakailan lamang sa Senado. Ang palitan ng liderato sa Senado at ang tila questionableng pagsibak kay Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Biruin mo, ang ganda-ganda ng performance. Tapos biglang ganun-ganun lang, no? Lugi kami doon, men. Andun na eh. Di ba? Nabanggit na yung mga pangalan, tapos biglang palit. Hindi po tanga yung mga kababayan Ay natin. sadyang ang gaba, di jud magsaba kay School Bukol Itbulaga Tito School Bukol. Soto. Matapos ang di umano'y kumpirmadong balita na mayroon di umanong rigodon na mangyayari sa Senado. Napapalitan na raw umano ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano Hoy. si Tito Soto at nakakuha na raw ito ng numero sa pagka-Senate President. Alam nyo kasi si Skull Bukol, hindi kasi patas lumaban eh. Base lang sa opinion ko hindi ho kasi normal yung mga desisyon niya ngayon. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Alright. Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, Yes. subscribe at i-click ang notification bell para mas maging Alright. updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Okay. At ito na nga mga kababayan. Tila isang rigodon na naman ang mangyayari sa loob ng Senado. Panibagong liderato na naman ang muling usbong. Ito'y ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng One TV Philippines na pinost online. 1TV. Breaking news, another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Unquote. Mga day, breaking. Another Regodon in the Senate? Question mark, day. Hopefully, tinuod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency according sa One TV Philippines. Nice. Hoy, unta, tinuod. Sana totoo to, my goodness. Sana. Please lang, sana talaga. Sana talaga totoo. Alam nyo kasi, dire-diretso na yung pag-iimbestiga doon po sa Blue Ribbon ng ating mahal na Marcoleta. Ngayon, ito naging Senate President, tagkandaleche-leche na. Di ba? Bakit hindi maituloy? Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng mga magic? Bakit nagkakagulo? Ang pangit-pangit na ulit. Smooth na smooth, maganda yung mga tanungan. Tapos ngayon, naging Senate President ka lang, naging school bukol ka na ulit. Sir naman, sabi ko na sa inyo, pag may mali, dapat talaga pinupuna, hindi tayo katulad ng mga ibang bayaran. Tuloy tayo. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbunyi at magkomento sa mundo ng social media. Matapos lumabas ang kumpirmadong balitang rigodon di umano ang mangyayari sa Senado. Ayon pa sa kanila, dapat lang nagkalat kaya pinapakita niyang kulang kaalaman sa batas. Itbulaga lang ang kaya mo, hindi ang Senado. Tama. Tama yon. Doon, mapapasaya mo pa kami pag may mga joke-joke ka. Kahit medyo corny, nire-respeto ka naman kasi talagang alamat ka na sa industriya ng pagpapatawa. Kaya ipinagtanggol ka namin na dapat sa inyo ang Itbulaga.
Pero dun sa dalawang idol ko din yun. Ito lang, ihiwalay muna natin ito kasi kumukupal na eh. Real talk, nakakawalang tiwala sa Senado ang pagka-SP nyo. Mag-lawyer ka muna. Parang si Tory lang ah. Ito yung nakakahiya. Isang linggo ka lang pinaupo. Tapos wala ka pang nagawang mabuti. At mukhang matatanggal ka pa. Alam niyo yung nag-iimbestiga tas biglang nanggulo? Yung biglang tali-talinuhan, hindi nakinig sa lawyer kasi iskolbukol lawyer. Oh my G. Senate President. Ay, pera po kay Sir Joey De Leon tsaka kay ating Tito Bossing. Tito Bossing. No, tsaka sa ibang mga member ng Itbulaga. Ginagalang ho natin yan. Tayo lang ho kasi pag may nakita po tayong mali, dapat po nating punahin. Hindi pwedeng oo lang ng oo. Pangit yung ganon. Sir V. Cayetano maging Senate President kaysa kay Soto. Lawyer ang ilagay nyo. Huwag yung feeling lawyer. Tama. Yung lawyer nagsasalita eh. Yung Marcoleta eh. Tapos biglang iba yung sayo. Basta. Hindi ko pipirmahan. Yan ang nangyari po kay Skolbukol. Ayan na, ang gaba di Jude magsaba. Sunod-sunuran kasi kay Tamba. Deserve mo yan. Di man lang umabot ng 1 week. Kakahiya Sana, to no? pag nagkatotoo ito. Pag nagkataon, babalik na si Marcoleta sa Blue Ribbon. Yes. Umanda kayo dyan sa Kongreso. Tama. Mga buhaya kayo. Tapos na kayo Tamba. Magtago na kayo. Goodbye Itbulaga. Mag-aral ka na lang muna bago ka makipagdebate sa mga abogado. Yun nga sinasabi ko, abogado, tapos ikaw hindi ka abogado, tapos ikaw nasunod. Porket ikaw ay Senate President, wag mo naman ipiling na ikaw ang masusunod. Alam mo na nga mali eh. Puta, ikaw pa rin ang nasunod. Bulok! Ang bulok ng sistema mo. Hindi na uso yung mga dating pinagagagawa ninyo nung mga senador pa kayo. Although wala siyang absent ha, palakpakan. Oo, hindi ka nga uma-absent or hindi ka late. Pero, ano bang nagawa mo? Ano bang pumutok mga nagawa mo? Ang balita ko lang noon, ano ba tawag doon? Yung sa mga nakakulong, parang ilalapit ata nila sa mga, halimbawa, ikaw nakulong ka, tapos ididistino ka sa malayo, no? Sa kanya, ipapatupad niya daw yun. Naalala ko lang dati yun about sa kulungan. Halimbawa, yung isang pamilya sa Caloocan, kailangan sa Caloocan din ikulong. Parang ganun at ang pagkakaintindi ko na magpasa hanggang ngayon, wala naman kami naririnig doon eh. Gusto mong ipatupad yun na magpasa hanggang ngayon? Wala. OMG. Halata naman talaga na pinoproteksyonan ni Tito Soto si Tambalos-Los eh. Dapat palitan yung nakakabwisit na Senate President na bias. And Kita mo may nakita kaming buaya tapos hinihimas yung aso. quote, in-expose po ni Marcoleta Shout sa out. kanyang programa sa Ganang Mamamayan. Ito pong mga nangyari dito po sa Wow. pagpapalit ng Senado at yung pagiging tuta nito ni Tito Soto. Ayun. Tutang-tuta po talaga. Naglista nga tayo ng mga pinag-usapan nila. At paano po Yan, malaki. etong ating bagong Senate President ay palasunod lamang Ay. dito po sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ngayon. Walang makakapigil. Ayon po yan sa ating Gen Z hero. Yes. Alam nyo kasi dapat talaga mawala ng presidente nating si Romualdez eh. May nakita pa akong isang post, antindi sabi ng ganun. Ganun. Oo, talagang sinuportahan ko ang unit team. Sabi niya ng ganun. Sinuportahan ko ang unit team. PBBM at PP Sara. Malay ko ba ang magiging presidente si Romualdez? Na si Representative Kiko Barsaga. Ay. Ito pong si Martin Romualdez. Pag-uusapan din po natin. Ito po si Redon. Matapos po ang kanyang pakikipaglaban. Nung una po sinasabi na sa kanya na walang patutunguhan ang investigasyon na gaganapin ng HOR. Dahil ang mga mastermind, marami na nagsasabi, ay mga taga HOR. Naka! House of Representative! Ay, naka pa. Ang mga pangunahing mastermind ng flood control Sino? fiasco o flood control anomaly ay taga dyan sa inyo. Ay! Kaya marami nagtatanong kay Redon, bakit mag-iimbestiga kayo? Kayo ang dapat imbestigahan. Oo, ganun ho ang ginawa nila mga kaibigan. Nag-iimbestiga itong si ating Marcoleta, sinabayan nila para manggulo.
Yun talaga ang totoo. Oy, mag-like kayo mga kapatid kasi kailangan po natin mag-like, maikalat po natin itong video. Dapat may pakialam po kayo. Maraming salamat. Maski po si Sandro Marcos, no? Nagsasabi na hindi sila dapat mag-imbestiga sa kanilang sarili. Oh. Pero ngayon po, ay ipatitigil na. Oh. Bakit po ipatitigil? Alam nyo na kung bakit. No? Titigil. Akala nila, mababaling nila papunta sa Duterte. Hindi po. Lalong nagagalit yung mga tao. Isa pa yan, mga kagaguhan, mga ewan ko kung katiting ang utak o talagang sinusubukan lang talaga nilang pasamain ang mga Duterte. Kasi nga kapag wala ng Duterte, magtutuloy-tuloy ang kurakot sa Pilipinas at lalo tayo mapag-iiwanan ng panahon ng mga kalapit bansa natin. Pero mo, flood control 5,500 pero wala naman palang iba. Puro ghost lang pala pinagtanggol. Tapos ngayon nag-iimbestiga si Marcoleta, nanginginig sila kaya nag-iimbestiga na rin. Bugok ang puta. Magsibaba na kayo, tama ng pangungurakot ninyo. Mga kababayan natin, magkaisa po tayo dyan, lalo na sa mga Taga-Luzon. Kung wala lang sanang mga tubig-tubig. Lahat tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Pasok tayo lahat sa Malacanang. Tapos sa mga kapulisan naman natin, medyo mahiya naman po tayo. Mahal na mahal po natin ang mga kapulisan natin at ginagalang po natin. Pero ang sagwa tignan ngayon na ipinagtatanggol nyo, sa bagay, utos lang naman. Ako, magre-resign ako, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Kaysa ipagtanggol yung mga kurakot. Putik niyan, dapat hindi ganon. Ay sus, bumaligtad kayo. Tapos pag-presidente na ang mga Duterte o ibang mga matitino, doon kayo mag-apply ng pagiging pulis ulit. Yan po mga pag-uusapan na, mga kapatid. Unahin na po natin to. Alam niyo to si Barsaga, natutuwa po tayo rito. No? Nakakawatuwa po itong anak ni PD Barsaga dahil lahat po grabe yan. binabanatan. Oo. Walang pinalalagpas. Eto po, may bago po siyang binanatan ngayon. No? Teka lang, iano ko lang muna ito. Kasi alam mo yung Vargas na yan, pwede naman nilang kasuhan yan eh. Pero ba't hindi nila makasuhan? Di ba? Kasi nga, iimbestigahan sila pag kinasuhan nila Yung yan. ating mga kararaulan. Okay. Ito po ang bagong kabataan party list representative. Si Attorney Rene Co. Yun, Ang sabi po ng kabataan party representative, pinalitan na po si Raul, oh. Si Raul. Dahil hindi na po siya kabataan. Wala yun. Sabi po nitong bagong representative ng kabataan, kailangan malaman ng taong bayan saan po ginagamit ang confidential fund at budget ng Vice President. Hindi, no? Kinakailangan daw malaman. Ang tanong natin, alam mo, Representative Attorney Reneco, wala pong budget si BP Sara ng 2025. Tinanggalan na po siya ng budget ng confidential fund. 2024 pa lang yata, wala na siyang budget. Wala na. 2023 po ang sinutukoy ata nila kung di ako nagkakamali. Wala rin siyang budget ng 2025. Lalo na ngayon 2026. Oo. Di ba? Ano pa inaangal mo? Alam mo yan, sorry, Totel, bobo, gago, o ayaw niyang alamin yung totoo. Nakasulat naman pala sa Bible yun eh, ayaw nila ng katotohanan. Doon sila gusto nila doon sa mali. May mga ganun tao pala na hindi sila nakikinig sa mga katotohanan. Gusto lang nila sa mga pagkakamali. May ganun pala sa Biblia eh. Ganito yon mga kapatid, ano? Paano pa natin papaikliin? Yung confidential pa na pinaliwanag na natin ng paulit-ulit pero hindi pa rin nila naiintindihan. Confidential nga, COA na nga nagsabi, walang masamang tinapay. Pag sinabing confidential, dapat hindi malaman. Halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa na lang mga kaibigan. Dahan-dahan natin para mas madaling malaman. Ako ay magpapaimbestiga para sa mga illegal powder. Sa mga gumagamit ng puti-puti at mga nagbebenta ng puti-puti. You know what I mean? Paimbestigahan ko yung mga kumakalaban sa gobyerno. Paiimbestigahan ko yung mga ganito at ganyan. Ngayon, maglalagay ako ng mga lespo, mga agent, etc. Mga taong mga magagaling para ipaimbestigahan, no? Budget yan ng confidential fund. Ang ilalagay kong pangalan para hindi sila malocate ay Piatos, Sardinas, Rexona, Kalapati, something like that. Kasi kapag halimbawa yung ito confidential fund, halimbawa may malakas na tao,
malakas itong tao nga to, titignan niya kung sino ang mag-iimbestiga doon po sa gagawing raid. Halimbawa, si BP Sara magre-raid dyan ng mga ng mga illegal powder o yung mga smuggling, etc. bla bla bla, di ba? Sino mag-iimbestiga? Ngayon, titignan ng mga tiwali. Patingin nga. Ba't ito piatos nakalagay? Paano natin matutuntun? Halimbawa, ilagay natin, ang pupuksa sa mga drug lord, si Marcoleta. Di lahat ng mga boss na illegal na yon, si Marcoleta nga atakihin. Di ba? Kaya nga confidential pa, hindi rin pwedeng sabihin. Maski nga yung budget, kung tutuusin, budget, sige, pwedeng bigkasin. Pero tatanga-tanga ka pag sasabihin mo sa amin na bakit piatos ang pangalan. 'Di ba? Kung saan-saan lang nilagay ang mga budget, si piatos, etc. kung ano-ano pa. Bobo ka, gago ka, tanga ka. Dapat alam mo na hindi pwedeng i-reveal ang tunay na pangalan nila kasi nga sila ay mag-iimbestiga sa mga katiwalian ng mga korakot, sa mga umaakit sa mga bundok, mga leader, mga malalaking tao po ang kanilang huhulihin. Tapos ilalagay nila yung pangalan nila doon sa mismong budget. Pag nakita yan ng Pangulo o kung sino man may kinalaman dyan sa gobyernong mga nakaupo na sinusuportahan yung mga tiwali, di napahamak sila. Hindi nyo kayang intindihin yon? Hindi. Kasi sinasabi nyo, Duterte lagi ang masama. Tinatanga-tanga na kayo ng mga iba dyan. Pasalamat ako't binigyan ako ng pag-iisip na ganito ng ating Panginoon para po maipaliwanag ko pa sa inyo. Ilang beses ko nang naipaliwanag to, pero mga kapatid, sabi ko na nga sa inyo, ikalat po natin ang balitang ito sa pamamagitan po ng pag-like o pag-share or mag-comment po kayo ng Duterte pa rin. Ay, nawala na naman ata internet ko. Nawala internet ko, mga kapatid. Pag nawala yung camera ko, ibig sabihin nawala internet ko. Hanggang dito na lamang siguro muna. Ayan, biglang lumutang na. Siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lagi niyong tatandaan, Duterte pa rin kahit anong mangyari kasi ito ang matino at ang kanilang mga kaalyado. BP Sara, huwag ka nang magtiwala sa mga kung sino-sino mga mo rin isa ka rin Huwag mo nang anuhin yung bilyar kung wala nang... Magtino ka na. Pinusuportahan ka na nga ng taong bayan Sinusuportahan ka na nga namin tapos manghihila ka pa ng mga manlalaglag, biruin mo 2 bilyar. Bilyar, bumaligtad na ulit kayo. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. And, saan ba bang breakdown natin?